Okay, so next natin, ready na po tayo para i-design po yung slab. Okay, so ang gagawin natin ay dun sa menu bar, may makikita po kayo dun na design. So ito po. Then, auto-design na lang yan. Okay, so click nyo na lang yung auto-design. Pero make sure na nag-save muna kayo before kayo mag-auto-design. By the way pala, dun pala sa settings, meron pa isang settings doon, yung crack width settings. Ito, optional lang naman to. Kung gusto nyo ipa-check yung crack width din sa kanya. So, input nyo lang yung settings doon kung magpapacheck kayo ng crack width. So, proceed na ako sa design and then auto-design. Tapos, sabi niya dito yung factors na affecting yung continuity, yung mga slab continuity. So, i-check down niya, i-re-evaluate. Katulad sinabi ko sa inyo kanina, kung nag-change kayo doon, i-re-evaluate na yan. So, either i-re-evaluate or yes or no nyo. Pag hinig nyo po yung no, ibig sabihin, yung pinalit nyo doon, yun yung i-design niya. Ma-overwrite yung actual na re-evaluation. Okay, so syempre po, i-re-evaluate ko, click ko yung yes, kasi gusto ko correct yung, yung assignment ng mga panel type. Itong mga to. So, yes nila. Nag-re-evaluate siya kasi po naglagay kayo ng opening. Diba? So, may opening kayo doon. So, ito pong slab na to, nagkaroon na siya ng edge na discontinuous. So, nire-evaluate na yun. Okay, so after ng analysis, makikita nyo na po yung design output dito sa left side. So, ito na yun. Yung mga bakal nyo. Take note, meron po ditong bar, nakalagay dun sa column ay number. Tapos may color green. Kapag nag-color red yan dito, bagsak yun. Okay? So, if ever naman mag-fail, usually kulang yung thickness. So, babalikan nyo lang po yung setting natin. Babalik lang kayo dun sa design input, tapos po, i-change na lang yung thickness. And then, take note, si RCDC, once po na nag-design na kayo, hindi nyo na basta-basta mapapalitan po yung data input nyo. Kailangan nyo muna pong i-unlock yung design. So, pupunta kayo sa design, tapos meron doon unlock design para ma-edit nyo yung mga input natin. So, hindi ko na siya i-edit kasi pasado naman to. Okay, so ito po mismo yung kailangan natin. Ayan yung mga reinforcement nyo. Bottom, top, so nandito yan lahat. Pwede nyo pong i-import sa Excel o kaya po sa CAD. Pwede din naman sa CAD. Okay, so check natin yung mga output na nagawa ni RCDC dito sa slab natin. Okay, so lahat ng output, nandito po yan sa reports. Okay, proceed na kayo doon sa reports. Okay, so una-una, nandyan yung text schedule. So, ibig sabihin, ito pong text schedule, ito yun. Ko-convert lang niya sa CAD. Okay, so pwede nyo i-click yun. Then, gusto nyo daw bang i-group yung mga slab na pare-pareho? Or no? So, depende sa preference nyo. So, siguro i-group ko na lang sa akin. So, click yes, then hintayin nyo po yung drawing. So, ito na yun. Okay, so ito yung schedule natin para sa slab na yan. So, nandiyan din po yung information kung ano po yung grade ng material. Tapos, kung anong level yung dinesign nyo. Level 3.2. Ayan. So, complete naman po actually ito. Then, kung meron kayong remarks, so, ayun po, i-edit nyo na lang yun doon sa CAD. Okay? So, para magawa nyo sa CAD or ma-save nyo sa CAD, meron po ditong save button. Ito. Then, save nyo lang. Mapupunta na yan sa CAD. DXF na yan. Okay? Naka-scale po ito 1:1 lahat. Yan. So, hindi ko na i-save. Alam nyo na yung CAD. Okay, so after po nung text schedule, syempre marami pa tayong kailangan na reports. Punta po kayo dun sa reports. Then, kailangan nyo po yung general plan para sa reinforcement. So, punta kayo dun sa general arrangement plan. Actually, yung general arrangement plan, GA plan po yun. I-modify lang nyo to. Slab layout ito na modified. Okay, so click nyo lang yan. Then, ito siya. Minodify niya para po meron ng mga label ng thickness. So, ibig sabihin, instead na yun yung gamitin ko, ito na lang gamitin ko kasi may thickness na to. Then, meron din siyang schedule dito po sa right side. Ayan, yung legend po ng mga ginamit ng mga beam. Nandito na yan. Okay, so yun yung GA plan. Siyempre po, pwede nyo rin yan i-save sa DXF.
Then, other reports. Punta kayo sa reports. Yung reinforcement schedule, ang name nun ay in-plan detailing. Okay? Punta kayo sa in-plan detailing. Then, hintayin nyo lang pong drawing niya yung schedule po or yung layout ng reinforcements natin. Ayan. So, syempre po, nag-overlap yung mga yung mga labels. Kasi hindi ko sinet up yung di ba? Hindi ko sinet up yung drawing manager. Doon sa drawing manager nyo, ito yun actually po. Pwede nyo i-modify yung drawing style. Ayan, drawing style. Kung gusto nyo i-modify yung mga fonts, mga colors, so nandun po yun. Okay? So, hindi ko na i-modify kasi alam nyo na yun. Sa CAD na yung part na yun. Ayan, so yun yung reinforcement layout. Okay, so additional drawing na pwede nyong makuha dito sa RCDC para sa slab ay pwede po kayong mag-cut ng section, tapos ito-drawing nyo yung section na yon. So, nandun din yung sa reports, yun naman ay slab section. Okay, so turo ko sa inyo kung paano nyo gagawin yun. Open nyo yan. Then, magtatanong siya, ilang slab yung nandun sa section mo. Ito po, manual nyo siyang pipilapan. So, let's say magka-cut ako dito. Yan. Okay, so ilang slab yung nadaanan natin? So, 1, 2, 3. Tatlo. Okay, so lagyan ko lang po dito ng 3. Tapos makikita nyo na to, meron ng table. Lagyan nyo po ng name yung section, let's say section A. Section A. So, magka-cut tayo doon. Okay, and then, fill upan natin to. So, anong mga slab yung involved doon sa section A? So, simulan ka dito siguro sa sa 16. 16, 10, saka po 2. So, yun yung pipill up natin dito. So, sa number 1, 16, S16. Then, S10. Saka po S2. Ayan, so nakita nyo siya na pong automatic nag-detect ng size ng slab natin doon. Ayan, pero syempre, hindi po niya ma-detect yung size ng beam. Kasi wala naman tayong in-input na information sa size ng beam. So, dito natin siya i-fill up dito sa side na to. Okay, so makikita nyo dito, left support mark. Ito po yun, kasi ika-cut natin itong slab na to, ika-cut na natin, ang view ay papunta dito. So, ito yung left, yung grid line niya dito. Okay, so maglagay na lang ako doon, let's say, grid line 1. Tapos, ito naman po, yung left support, B, tsaka D, dimension ng biga, doon sa support na yun. Okay, so type nyo na lang. Ang dimension natin doon ay 350, yung width, tapos 400 yung depth. Yan yung in-assign natin sa saan. Okay, and then next, yung susunod, yung grid line dito. Ito naman. Dito naman siya. So, grid line 2. Ayan. Tapos, yung grid line dito, so depende sa inyo kung may value, siguro lagyan ko na lang 2 prime. Ayan, so 2 prime. Ito. Tapos, grid line 3 yung nandun sa taas. So, lagyan nyo na lang doon. Grid line 3. Okay, so since yung mga beam naman natin magkakapareho pa ng sizes, so gagawin ko na lang, copy-paste ko na lang to, yung size nito, yung B and D. Okay, so pwede nyo i-copy, Control-C na lang. Tapos, select nyo po ito, then Control-V para ma-fill upan. Ayan, so yan lang naman yung kailangan natin. Tapos, kung okay na, pwede nyo na po i-click yung draw. Then, ito na yung slab section natin. Okay? So, yan yung natin, yung drawing natin para doon. In case lang na kailangan nyo ng cut. So, ganun yung gawin nyo. Hindi pa po pwedeng mag-cut ng diagonal dito kay RCDC. Orthogonal pa lang yung pwede. Ayan. So, meron na tayong slab. Additionally, dito po kay slab design kay RCDC, pwede na rin po kayo magpa-design ng stair. So, punta po kayo dun sa reports, nandun po yung stair natin, staircase section. Siyempre po, ang pwede lang niyang i-drawing dito is yung simpleng stair lang. Straight lang, hindi pwede spiral. So, tsaka isang ganun lang. Tapos landing. Landing, stair, landing.
So, yun pa lang yung kaya niya. Pakita natin kung paano. So, select lang yan. Tapos, pipilapan niya lang po ito ng mga dimension. So, sa part na to, manual niyo po itong i-input kasi wala naman tayong pagkukuhanan dito ng information about sa stair. So, kayo na po mag-i-input dito ng mga information na yan. Input niyo po yung sizes ng beam dun sa landing tsaka sa location po ng landing natin, nandito din. Tapos, yung number of risers, number of threads, yung span, yung total haba ng slab, tapos yung total height nung stair nyo. Ayan. Then, lagyan nyo po ng description sa ang location dito, maglalagay ng stair. Ayan. So, let's say for example, ito na lang, draw stair nyo na. Then, ito naman po yung drawing nyo po for stair. Okay, so simple lang naman kasi mag-design ng stair, i-design mo naman yun as beam. Tapos, reinforcement sa bottom lang naman needed. Tapos kung meron, usually kasi pag nag-design ng stair, may mga additional po silang nilalagay na reinforcement dito. Yun po ay hindi kailangan sa design. Okay, skin reinforcement lang yun. Pero ang importante ito. Ayan. So kung meron kayong mga additional na reinforcement para dito, kayo na po mag-input sa CAD. Importante na design na yung main reinforcement sa landing at saka po dun sa mismong stair natin. Ayan, so lahat yun ay makukuha nyo dito. Okay, so lahat ng drawing siguro po na kailangan nyo, meron na dito sa slab. Ang kulang na lang natin yung calculation. So yun na lang yung kailangan natin kunin para i-attach nyo dun sa STAAD nyo. Nandito po ulit yan sa reports. And then, ito po yung design calculation. Okay, so click nyo na lang yan. Hindi nyo naman siguro kailangan design lahat or i-print lahat. So pili na lang kayo ng isa. Let's say, ito na lang, typical. S2. S2. Then, click OK. Tapos, dito po mapupunta yung calculation ng slab na S2. Ayan. Okay, so ayan yung calculation. So, design input sa taas, tapos sa baba, ito yung calculation niya. Ginamit lang po niya ay coefficient method. Yung ginagamit niya lang po sa manual. So, ganun-ganun lang din to. Ayan. So, nandito yung mga design moments. Tapos yung mga reinforcement calculation niya. Nandiyan naman. Ayan. Then, may check din siya sa shear dito sa baba. Ito yan. Okay, and then ito pong format na to, itong format na to, pare-pareho ng format yan sa lahat ng element kay RCDC. So, ibig sabihin, magiging uniform yung format ng calculation nyo kasi pare-pareho po ganito. Kapag sinave natin po ito, so click nyo po itong save, pwede siyang i-save as HTML file. Ito, syempre pag HTML file, pwede niya i-open sa Excel, pwede sa Word, or kung saan mang pang-edit na pwede niyang gawin. So, pwede niyo nang i-edit doon. Okay? So, yun po yung calculation natin. So, hindi ko na i-save. Yun lang yun. Then, additional pa, na gusto nyo makuha kung kailangan nyo ng BOQ para dito sa slab natin. Nandun din po yan sa reports. Tapos nandun yung BOQ. Ayan. So, kaya importante dapat nag-offset kayo para eksakto yung volume ng concrete. Okay? So, bill of quantities, BOQ. So, siguro BOQ summary na lang gawin ko. Siyempre, ilagay nyo po ng rate kung magkano. So, may assumption lang siya dito, piso. Ayan. Tapos, pwede po kayo mag-input dito ng plan area para makapagbigay siya ng unit cost. So, ano yung total area ng slab. So, lagay nyo na lang dito in square meters. By the way, etong shattering, formworks yan. Etong shattering. Okay? So, kung tanong nyo kung magkano yung presyo, so, ayusin nyo na lang. Okay, so let's say for example, ito na, hindi ko na-edit. So, syempre, baka iba yung pricing nyo. So, okay ko na lang po. Tapos, ganito po yung format niya. Dito niya lalagay. Ayan. So, simple lang naman. Ayan. So, yun yung BOQ. Lastly, isa pang maganda dito kay RCDC, nagbibigay siya ng bar bending schedule. Nakahiwalay siya sa reports, nakahiwalay siya. Ito po, BBS. Okay, then siguro, diretso na ako sa generate bar bending schedule. So, punta na kayo dito. Ayan, so pwede kayong maglagay ng maximum rebar length. So, let's say, for example, 6 meters yung gagamitin nyo. Tapos, ang spacing round off, or length round off,
25 yung gagamitin ko. 25 mm. Then, may dalawa kayong option. Pwede po ipa-drawing nyo sa CAD, yung bar bending schedule, or dalhin nyo sa Excel. I-select nyo lang itong to file. Papasave nyo sa inyo yan. As Excel. Okay, so, spreadsheet muna, check nyo. Tapos papasave nyo sa inyo yan. Okay? So, hindi ko na ilo-drawing sa spreadsheet. Sa screen na lang, dito na lang para ma-view natin lahat. Okay, so mostly ito naman po yung kailangan natin. Generate nyo na. Tapos hintayin nyo po kasi dodrawing nyo yung bar bending schedule. Malaki yan. Marami yan sa slab. Tapos wait nyo na lang. Then, ito po yung bar bending schedule natin. Dodrawing nyo ulit yung, yung reinforcement layout. Tapos, ito po yung natin, mga rebar. Okay, so lahat naman yan puro diaten. Iba-iba lang yung rebar shape niya. So, ayan. Naka-base po ito sa 6 meters. Okay, pag nag-change kayo ng leg, syempre mapapalitan to. Depende dun sa ginamit nyo. Then, dun sa pinaka-right side po ng rebar natin, rebar schedule, nandun po yung total. Ito, total. Ayun. So, yun po yung paggamit po ng RCDC for slab design and detail.